Good day. So, tapos na tayo sa barrel installation kanina. Ang second step naman is gagawa or i-modify natin ngayon yung kanyang, papakita ko yung picture kasi when welding ko yan, gumawa tayo ng kanyang dugtong niya parang makuha natin yung tamang pellet pusher na height or yung length. Kung maalala nyo mga kaibigan, yung unang video natin nung nag-barrel install tayo, may nasabi ako dong crucial na dalawa, yung chamber, pang chambering, yung last na ginagawa natin sa barrel, nagcha-chamber tayo, then isasakto, itatama natin yung sukat ng pellet pusher na to sa desired or tamang pag-pellet seat. Maalala nyo po ba yung mga kaibigan? So nasabi ko dun yung barrel installation natin, yung nagmamachine tayo ng barrel para ma-install sa receiver, nasabi ko dun na pellet seat or projectile seat, tamang pag-engage ng pellet sa unang kagat nya sa rifling, or yung sinabi ko pa nga dun, yung land. Actually yung land ang nag-i-engage, dun nag-i-engage yung projectile natin, or yun yung gumagasgas o nag-responsible kung bakit mayroong riffling marks yung ating projectiles. Yung land actually yung gumagasgas. Okay, so ayan, nakuha na natin yung desired length. Check natin mamaya para tamang tama, kasi yung stock po ng mga yan, mga Indo, depende siguro sa unit. Ang ikli, ang hap, ganyan lang kalikli. So tignan nyo naman, di ba, medyo mahaba na. So ayan, hindi pa ito yung eksakto. Mamaya i-check natin hanggang makuha natin yung napakagandang pag-engage. Napaka-crucial kasi din yun para pagdating sa consistency and accuracy ng ating patama, mga kaergan. So aside from mag-chamber tayo, ginawa na natin kanina nung barrel installation, which is ika 6 na parts na pinakita ko, or step na pinakita ko noong last video natin. So ito, from welding, plak, then yun, gumawa tayo ng pellet pusher, yung in-extend natin, then pinaganda natin. So yun, ito mga kaibigan, yung sunod na ginagawa natin sa pag-upgrade ng unit. So parang walkthrough na to, walkthrough sa mga ginagawa natin. And syempre tips na rin, may naririnig tayong mga tips or idea habang nanonood tayo ng video natin, mga kaibigan. So yun, napakahalaga nito, tamang length para makuha natin yung tamang pag-pellet o projectile seat or slug seat sa barrel chamber natin, yung kung saan maganda yung pag-engage ng rifling or ng land sa ating projectile. Kaya natin binabago ito, kaya kung minomodify na rin to, kasama ito sa pag-upgrade ninyo, mga kaibigan, sa pag-upgrade ng ginagawa ko sa inyong mga unit. So yan, kasali yan, mga kaibigan. Depende kung yung unit ninyo naman is medyo mahaba-haba at kailangang i-modify, pagandahin lang konti, then ginagawa natin yan, mga kaibigan. So eto na, natapos na tayo sa pellet pusher. So okay na tong pellet pusher ni sir. Sasalpak na rin natin mamaya, pero may mga gagawin pa rito na pang last touch para makuha natin yung desired, yung objective natin para sa project na to, para sa pellet pusher na to. So ayan, meron na naman tayong nabigay na konting idea or tips sa pag-upgrade. So nakikita niyo, isa-isahin natin yung video para ma-walk through ko po kayo sa mga ginagawa natin sa unit upgrade. Ayan, thank you mga kaergan.